Si Romy ay dating masipag na magsasaka. Sa murang edad pa lamang ay kabisado na niya ang bawat hibla ng lupa sa kanilang bukirin. Alam niya kung kailan dapat magtanim, kung kailan dapat umani, at kung paano makipag-usap sa kalikasan na parang isang matalik na kaibigan. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila naglaho nang unti-unti siyang dapuan ng isang kakaibang sakit. Nagsimula ito sa simpleng pananakit ng katawan. Akala niya'y dahil lamang iyon sa pagod. Ngunit lumala ito nang hina ang kanyang mga braso, nanginginig ang kanyang mga kamay, at unti-unting nawalan ng lakas ang kanyang mga paa. Hanggang sa isang araw, hindi na siya makatayo. Sa halip na tulungan, ang mga tao sa baryo ay nagsimulang umiwas sa kanya. Yan ang napapala ng tamad, sabi ng isang lalaki habang nakatayo sa kanto. Tamad? Dati naman siyang masipag, sagot ng isa, ngunit may halong pangungutya. Baka may sumpayan, o baka may nagawa siyang masama. May ilan pang nagbulungan. May sakit daw na hindi kayang gamutin ng doktor. Baka malapit na yang mamatay. At ang pinakamasakit sa lahat, wala namang silbi yan, pabigat na lang sa baryo. Sa tuwing maririnig iyon ni Romy mula sa loob ng kanyang barong-barong, tila unti-unting nadudurog ang natitira niyang pag-asa. Ang kanyang kubo ay gawa lamang sa kawayan at pawid, halos butas-butas na ang bubong. At sa tuwing umuulan ay tila umiiyak din ang langit kasama niya. Mag-isa na lamang siya sa buhay. Ang kanyang asawa ay pumanaw na ilang taon na ang nakalilipas dahil sa sakit at wala silang naging anak. Ang mga kamag-anak naman niya ay lumayo na. Tila ba ang kahirapan ay isang sakit na nakakahawa. Sa araw-araw, umaasa na lamang si Romy sa kaunting tulong ng iilang mabubuting kapitbahay. Isang mangkok ng lugaw, ilang pirasong tinapay, o minsan ay isang basong tubig. Ngunit mas madalas kaysa hindi, gutom ang kanyang kasama sa gabi. Isang hapon habang ang araw ay papalubog at ang langit ay kulay kahel na tila nagliliyab, naramdaman ni Romy ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Para bang may mabigat na bagay na dumidiin sa kanyang puso. Napahiga siya sa sahig ng kubo. Ganito na ba talaga ang katapusan ko? Mahina niyang bulong. Ang kanyang mga mata ay napapikit at ang kanyang paghinga ay naging mabagal. Sa sandaling iyon, naisip niyang marahil ay tama ang mga tao, wala na siyang silbi. Ngunit biglang, may malamig na hangin na pumasok sa kanyang kubo. Hindi iyon pangkaraniwan. Sa gitna ng tuyong baryo ng San Cristo, bihira ang ganoong hangin. Malamig, sariwa, at tila may dalang kakaibang katahimikan. Unti-unting bumukas ang kanyang mga mata. Sa pintuan ng kanyang kubo, may isang aninong nakatayo. Isang matandang lalaki na may mahabang balbas, nakasuot ng kakaibang kasuotan na tila gawa sa dahon at liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at ang kanyang presensya ay hindi pangkaraniwan. Hindi siya mukhang tao. Romy, malumanay na tawag ng matanda. Napalunok si Romy. Sino? Sino po kayo? Ngumiti ang matanda. Ako ang doktor na matagal mo nang hinihintay, ngunit hindi sa mundong ito nagmula. Napakunot ang noo ni Romy. Doktor, wala namang doktor na pumupunta rito? Hindi ako tulad ng iniisip mong doktor, sagot ng matanda. Ako ay mula sa mundong hindi nakikita ng mga mata ng karaniwang tao. Unti-unting lumapit ang matanda sa kanya. Sa bawat hakbang nito, tila sumasabay ang hangin at ang paligid ay nagiging mas tahimik. Engkanto, bulong ni Romy, halos hindi makapaniwala. Ngumiti muli ang matanda. At ikaw, Romy, ay napili. Napili? Para saan? Nanginginig ang boses ni Romy. Umupo ang engkanto sa tabi niya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Romy ang init na unti-unting kumalat sa kanyang katawan. Isang init na hindi niya naramdaman sa napakahabang panahon.
para sa isang pagsubok, sabi ng engkanto. At marahil, para sa isang himala. Sa labas ng kubo, ang hangin ay patuloy na umiihip. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Romy ang pag-asang muli. Sa loob ng maliit at madilim na kubo ni Romy, nanatiling tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang marahang pag-ihip ng hangin na tila may dalang lihim mula sa ibang mundo. Nakaupo ang engkantong doktor sa tabi niya at ang kamay nitong nakapatong sa kanyang dibdib ay naglalabas ng kakaibang init, hindi nakapapaso kundi nagbibigay ginhawa. Hindi pa huli ang lahat, Romy, malumanay nitong sabi. Napapikit si Romy. Dinarama ang unti-unting pagluwag ng kanyang paghinga. Kung kayo nga ay isang engkanto, bakit ninyo ako tinutulungan? Isa lang naman akong mahirap na magsasaka. Bahagyang ngumiti ang matanda. Hindi kita tinutulungan dahil mahirap ka, kundi dahil karapat-dapat ka. Napakunot ang noo ni Romy. Karapat-dapat? Ako? Maraming taon mong pinaglingkuran ang lupa, patuloy ng engkanto. Hindi ka nagreklamo kahit inaapi ka. Hindi ka naghangad ng sobra. At kahit ikaw ay nagdurusa ngayon, hindi ka naghangad ng kapahamakan para sa iba. Napabuntong hininga si Romy. Pero ano ang silbi ng lahat ng iyon kung ganito rin ang sinapit ko? Doon bahagyang nagbago ang anyo ng engkanto. Hindi sa panlabas, kundi sa aura nito. Mas naging seryoso ang kanyang mukha. Doon nagsisimula ang tunay na pagsubok, sabi nito. Unti-unti nitong inalis ang kamay sa dibdib ni Romy. Kaagad bumalik ang bahagyang sakit, ngunit hindi na kasing tindi ng dati. Makinig ka, Romy. Wika ng engkanto. Hindi basta-basta nawawala ang sakit na dinadala mo. Hindi ito karaniwang karamdaman. Kung hindi po... Ano ito? Mahina niyang tanong. Isa itong sumpa. Diretsong sagot ng engkanto. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Romy. Sumpa? Pero wala naman akong inaapakang tao. Hindi mo kailangang gumawa ng masama para masumpa. Paliwanag ng engkanto. May mga inggit, galit at kasakiman sa mundong ito na kayang magdala ng kapahamakan sa mga inosente. Biglang pumasok sa isip ni Romy ang mga mukha ng ilang taong nanlait sa kanya. Ang mga matang puno ng paghamak. May gumawa nito sa akin? Tanong niya. May nagnais ng iyong pagbagsak. Sagot ng engkanto. At ang sumpang ito ay unti-unting kumakain sa iyong lakas. Nanginginig ang mga kamay ni Romy. Kung ganoon, wala na talaga akong pag-asa? Ngumiti muli ang engkanto, ngunit ngayon ay may bahid ng misteryo. May pag-asa, sabi nito. Ngunit hindi ito madali. Gagawin ko po ang lahat. Mabilis na sagot ni Romy. Kahit ano pa yan. Tumayo ang engkanto at tumingin sa labas ng kubo. Ang dapit hapon ay tuluyan ng nagdilim at ang buwan ay unti-unting sumisilip sa kalangitan. Upang tuluyang mawala ang sumpa, wika nito, kailangan mong makuha ang 3 bagay. 3 bagay? Ulit ni Romy. Una, ang luha ng punong hindi kailanman pinutol. Pangalawa, ang apoy na hindi nasusunog. At pangatlo, ang puso ng taong tunay na nagmalasakit sa iyo kahit ikaw ay kinutya ng mundo. Napatitig si Romy sa kanya, nalilito. Paano ko po makukuha ang mga iyon? Hindi nga ako makatayo. Doon muling lumapit ang engkanto. Inilapag nito ang kamay sa noo ni Romy. Isang malakas na liwanag ang biglang sumilay. Napapikit si Romy sa tindi nito. Sa loob ng kanyang isip, tila may mga larawang nagpapakita. Isang napakalaking puno sa gitna ng kagubatan. Isang asul na apoy na sumasayaw sa dilim. At isang anino ng tao na hindi niya maaninag ang muka. Pagmulat niya ng mata, hingal na hingal siya. Ang lakas, bulong niya. Hindi ko kayang alisin agad ang sumpa, sabi ng engkanto.
Ngunit kaya kitang bigyan ng sapat na lakas upang simulan ang iyong paglalakbay. Unti-unting itinulak ni Romy ang kanyang sarili pataas. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, naitayo niya ang kanyang sarili. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakakatayo ako. Ngunit bago pa man siya tuluyang makagalaw, muling nagsalita ang engkanto. Tandaan mo, Romy, mariin itong sabi, hindi lamang lakas ng katawan ang kailangan mo sa paglalakbay na ito, kundi lakas ng loob at kabutihan ng puso. Lumakad ang engkanto papunta sa pintuan. Magbabalik ako kapag natapos mo ang unang bahagi ng iyong pagsubok. At kapag nabigo ka, bahagyang lumingon ito. Maaaring tuluyan ka ng kainin ng sumpa. Pagkasabi nito, unti-unti itong naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwang mag-isa si Romy sa kanyang kubo. Ngunit ngayon, hindi na siya ang dating Romy na walang pag-asa. Sa kabila ng kanyang kahinaan, may apoy nang naglalagablab sa kanyang dibdib. Isang pagnanais na mabuhay. At sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagsimula ang kanyang paglalakbay. Madilim pa ang kalangitan nang magising si Romy kinabukasan. Ang lamig ng umaga ay tila kumakapit sa kanyang mga buto, ngunit hindi na tulad ng dati, hindi na ito kasing sakit. May natitira pa ring bigat sa kanyang katawan, ngunit sapat na ang lakas niya upang makatayo. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kubo. Tahimik ang baryo ng San Cristo. Wala pang mga taong gumigising, ngunit may ilang tandang na tumitilaok sa malayo. Ang hangin ay malamig at sariwa. Tila ba may ipinahihiwatig na kakaiba sa araw na iyon. Napatingin si Romy sa direksyon ng kagubatan. Doon niya nakita sa kanyang isipan ang punong ipinakita ng engkanto, malaki, matanda, at tila buhay na buhay sa kabila ng katahimikan nito. Ang luha ng punong hindi kailanman pinutol, bulong niya. Hindi niya alam kung saan eksaktong matatagpuan yon, ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, parang may humihila sa kanya papunta sa kagubatan. At sinunod niya yon. Habang naglalakad siya sa makitid na daan palabas ng baryo, may ilang tao ang nakakita sa kanya. "Hoy, hindi ba't ikaw yung may sakit?" Sigaw ng isang lalaki. "Buhay pa pala yan?" Tawa ng isa pa. "Tingnan mo, naglalakad na. Baka multo na yan." Ngunit hindi na sila pinansin ni Romy. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nasaktan sa kanilang mga salita. Mas mahalaga ang kanyang pakay. Patuloy siyang naglakad hanggang sa marating niya ang gilid ng kagubatan. Isang lugar na bihirang puntahan ng mga taga-baryo. Sinasabi ng iba na may mga kakaibang nilalang daw na naninirahan doon. Huminto siya sandali, huminga ng malalim, at pumasok. Sa loob ng kagubatan, iba ang pakiramdam ng hangin. Mas malamig, mas tahimik, at tila may mga matang nagmamasid sa bawat galaw niya. Ang mga puno ay matataas at makakapalang dahon. Halos hindi na tumatagos ang liwanag ng araw. Habang papalalim siya, unti-unting bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa presensya ng lugar. Parang may nakatingin, bulong niya. Ngunit hindi siya tumigil. Hanggang sa makarating siya sa isang bahagi ng kagubatan na tila kakaiba. Doon, sa gitna ng malawak na espasyo, nakatayo ang isang napakalaking puno. Mas malaki ito kaysa sa lahat ng puno na nakita niya sa buong buhay niya. Ang mga ugat nito ay nakaangat sa lupa, parang mga ahas na gumagapang. Ang puno ay makapal, matanda, at tila may sariling buhay. Napahinto si Romy. "Hindi kailanman pinutol," mahina niyang sabi. Bigla, may boses na umalingaw-ngaw. "Sino ang nangahas pumasok sa aking teritoryo?" Napalingon si Romy. Mula sa likod ng puno, lumitaw ang isang kakaibang nilalang. Maliit ito,
Ngunit hindi tulad ng karaniwang tao, kulay lupa ang balat, may matatalim na mata at tila may kakaibang kapangyarihan. Isang duwende. "Ako po si Romy," sagot niya, pilit na pinipigilan ang kaba. "Hindi po ako masama. Nandito po ako para humingi ng tulong." Naningkit ang mata ng duwende. "Tulong? At bakit kita tutulungan?" Napayuko si Romy. "May sakit po ako. Isang sumpa. At sinabi sa akin na kailangan ko ang luha ng punong ito." Tahimik ang paligid. Biglang natawa ang duwende. "Luha ng puno?" sabi nito. "Hindi basta-basta umiiyak ang punong ito. Tanging ang mga karapat-dapat lamang ang makakakuha niyan." Napatingin si Romy sa kanya. "Ano po ang kailangan kong gawin?" Lumapit ang duwende, paikot-ikot sa kanya, tila sinusuri ang kanyang pagkatao. "Maraming tao ang dumating dito noon," sabi nito. "Gusto nilang kunin ang kapangyarihan ng punong ito. Pero lahat sila nabigo." Huminto ito sa harap ni Romy. "Kung nais mong makuha ang luha ng punong ito," mariin nitong sabi, "kailangan mong patunayan na hindi ka tulad nila." "Paano po?" Itinuro ng duwende ang lupa sa paligid. "Sa ilalim ng punong ito ay may isang lihim," sabi nito. "Isang bagay na matagal nang nakabaon. Hanapin mo iyon. At huwag mong sisirain ang kahit isang ugat ng puno." Napatingin si Romy sa malalaking ugat na nakakalat sa lupa. Halos imposible iyon. Ngunit wala siyang pagpipilian. Lumuhod siya sa lupa at nagsimulang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Matigas ang lupa, mabato, at bawat galaw niya ay may kasamang kirot sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya tumigil. Lumipas ang ilang oras. Ang kanyang mga kamay ay sugatan na. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod. Ngunit patuloy siyang naghukay. Maingat na iniiwasan ang mga ugat. Hanggang sa may matigas siyang nahawakan. Isang maliit na kahon. Dahan-dahan niya itong hinugot mula sa lupa. Napatingin ang duwende at sa unang pagkakataon, tila nagbago ang ekspresyon nito. "Binuksan mo," sabi nito. Dahan-dahang binuksan ni Romy ang kahon. Sa loob nito ay isang lumang kwintas, gawa sa kahoy, ngunit may kakaibang liwanag. "Alam mo ba kung ano yan?" tanong ng duwende. Umiling si Romy. "Yan ay alay ng isang taong minsang nagligtas sa punong ito," paliwanag nito. "Isang taong hindi humingi ng kapalit." Tahimik si Romy. "Ngayon," sabi ng duwende, "maaari mo nang kunin ang luha ng puno." Biglang, isang patak ng malinaw na likido ang tumulo mula sa puno. Unti-unti itong bumagsak sa lupa. Mabilis na inilapit ni Romy ang kanyang kamay at sinalo ito. Sa sandaling mahawakan niya iyon, isang kakaibang init ang kumalat sa kanyang katawan. Unti-unting nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Napahinga siya ng malalim. "Salamat," mahina niyang sabi. Ngumiti ang duwende. "Isa pa lamang iyan sa iyong pagsubok," sabi nito. "Maghanda ka. Dahil mas mahirap ang susunod." Tahimik na tumango si Romy. At habang siya ay lumalabas ng kagubatan, hawak ang unang bahagi ng lunas. Unti-unting nagbabago ang kanyang kapalaran. Paglabas ni Romy mula sa kagubatan, dama niya ang kakaibang gaan sa kanyang katawan. Hindi pa siya lubos na magaling, ngunit tila nabawasan ang bigat ng sumpang bumabalot sa kanya. Hawak niya pa rin ang patak ng luha ng puno, nakapaloob sa isang maliit na dahon na ginawa niyang sisidlan. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang pagsubok. Ang apoy na hindi nasusunog, bulong niya habang naglalakad pabalik sa gilid ng baryo. Hindi niya alam kung saan hahanapin iyon. Ngunit muli, naroon ang pakiramdam. Isang tahimik na tawag na tila nagmumula sa malayo. Hindi ito mula sa kagubatan, kundi sa kabilang direksyon.
sa matandang burol na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Tinatawag nila itong burol ng kaluluwa. Sinasabing doon raw nagpapakita ang mga ligaw na espiritu sa gabi. May mga kwento pa nga na may nakikitang asul na apoy na sumasayaw sa dilim. Napahinto si Romy. Asul na apoy, bulong niya. Bigla niyang naalala ang ipinakita sa kanyang isipan ng engkanto. Doon iyon. Hindi na siya nagdalawang isip. Kahit papalubog na ang araw at unti-unting nilalamon ng dilim ang baryo, tinahak niya ang daan paakyat sa burol. Habang siya'y naglalakad, napansin siya ng ilang tao. Saan ka pupunta, Romy? Sigaw ng isang babae. Ngunit hindi siya sumagot. Hoy! Huwag kang pupunta sa burol! Dagdag ng isa. Hindi ka na nga magaling. Magpapakamatay ka pa. Ngunit hindi siya natinag. Mas malakas ang tawag ng kanyang misyon kaysa sa takot ng iba. Pagdating niya sa paanan ng burol, halos gabi na. Ang hangin ay malamig. Ang paligid ay tahimik. Walang maririnig kundi ang paghuni ng mga kuliglig at ang pagaspas ng dahon sa hangin. Dahan-dahan siyang umakyat. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang bumibigat ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa sakit, kundi sa presensya. May kakaiba sa lugar na iyon. Parang may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Hanggang sa makarating siya sa tuktok. At doon, nakita niya ito. Sa gitna ng burol, may isang maliit na apoy na kulay asul. Hindi ito kumikislap tulad ng karaniwang apoy. Hindi ito naglalabas ng usok. At sa kabila ng paggalaw nito, tila hindi ito nasusunog ang kahit ano. Napahinto si Romy. Ang apoy, mahina niyang sabi. Ngunit bago pa siya makalapit, may boses na biglang umalingaw-ngaw. Hindi lahat ng apoy ay para sa tao. Napalingon siya. Sa likod niya, may isang anyong unti-unting nabuo mula sa dilim. Isang babae. Maputla ang balat, mahaba ang buhok, at ang mga mata ay tila walang buhay. Isang kaluluwa. Bakit mo nais kunin ang apoy na iyon? Tanong nito, malamig ang tinig. Napalunok si Romy. Kailangan ko po iyon para mawala ang sumpa sa akin. Tahimik ang kaluluwa. Unti-unti itong lumutang palapit sa kanya. Marami nang naghangad ng apoy na yan, sabi nito. Ngunit karamihan ay ginamit iyon sa kasakiman. Hindi ko po gagamitin sa masama, sagot ni Romy. Gusto ko lang pong mabuhay at maging malaya sa sakit. Napatingin ang kaluluwa sa kanyang mga mata. Parang sinusuri nito ang kanyang kaluluwa. Kung ganoon, sabi nito, patunayan mo. Paano po? Biglang nagbago ang paligid. Ang malamig na hangin ay naging mas mabigat. At sa isang iglap, may lumitaw na 3 anino sa kanyang harapan. Mga anyong tao, ngunit itim, walang muka, at tila gawa sa usok. Ang mga ito, sabi ng kaluluwa, ay ang iyong takot, galit, at panghihinayang. Kung nais mong makuha ang apoy, kailangan mong harapin sila. Biglang sumugod ang unang anino. Napaatras si Romy. Ngunit hindi siya tumakbo. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at huminga ng malalim. Hindi ako matatakot, bulong niya. Lumapit ang anino. Ngunit sa halip na lumaban, tumayo lang si Romy. Unti-unting nawala ang anino, parang usok na tinangay ng hangin. Sumunod ang pangalawa. Ramdam niya ang bigat ng galit, ang mga alaala ng pangungutya, ng pang-aapi. Ngunit napapikit siya. Hindi ko sila galit, sabi niya. Pinapatawad ko sila. Unti-unting naglaho ang pangalawang anino. At ang huli, ang panghihinayang. Lumapit ito ng dahan-dahan. At sa sandaling iyon, nakita ni Romy ang alaala ng kanyang asawa. Ang mga panahong hindi niya nagawang iparamdam ang sapat na pagmamahal. Ang mga pagkakataong hindi niya nabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya.
Napaluha siya. "Patawad." Bulong niya. Ngunit hindi siya bumigay. "Tatanggapin ko ang lahat at magpapatuloy ako." Unti-unting naglaho ang huling anino. Tahimik ang paligid at ang kaluluwa ay nakatingin sa kanya. "Napagtagumpayan mo," sabi nito. Dahan-dahan nitong itinuro ang asul na apoy. "Maaari mo nang kunin." Lumapit si Romy. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa apoy. Hindi ito mainit. Hindi ito masakit. Sa halip, ito ay malamig, ngunit nagbibigay buhay. Hinawakan niya ito. At sa sandaling iyon, isang malakas na enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Napapikit siya sa tindi nito. Pagmulat niya, ang apoy ay nasa kanyang palad, ngunit hindi siya nasusunog. "Salamat," mahina niyang sabi. Ngunit nang tumingin siya sa kaluluwa, unti-unti na ito naglalaho. "Ang tunay na apoy," sabi nito bago tuluyang mawala, "ay hindi sumisira, kundi nagbibigay liwanag." Naiwang mag-isa si Romy sa tuktok ng burol. Hawak ang pangalawang bahagi ng lunas. Mas lumakas ang kanyang loob. Ngunit alam niyang may isa pa siyang kailangang hanapin. At iyon ang pinakamahirap sa lahat. Sa pagbalik ni Romy mula sa burol ng kaluluwa, ang kanyang mga hakbang ay mas matatag na kaysa dati. Hawak niya ang dalawang mahalagang sangkap, ang luha ng punong hindi kailanman pinutol at ang apoy na hindi nasusunog. Ngunit habang papalapit siya sa baryo ng San Cristo, bumigat muli ang kanyang pakiramdam. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa huling pagsubok. Ang puso ng taong tunay na nagmalasakit sa'yo. Bulong niya. Napahinto siya. Sino nga ba? Sa buong buhay niya, iilan lamang ang nagpakita ng kabutihan sa kanya. At karamihan sa mga yon ay lumayo na o tuluyang nawala. Pumasok siya sa baryo. Gabi na, ngunit may ilang tao pa ring gising. Nang makita siya, muli siyang naging sentro ng bulungan. Buhay pa yan? Parang mas malakas pa nga siya ngayon. Baka may masamang ginawa yan. Ngunit muli, hindi na siya naapektuhan. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa kanyang kubo. Tahimik ang loob, madilim. Ngunit sa sulok ng kanyang maliit na higaan, may nakita siyang isang maliit na mangkok. May lamang lugaw. Napakunot ang noo ni Romy. May naglagay nito dito. Dahan-dahan siyang lumapit. Mainit-init pa ang lugaw. Ibig sabihin, may dumaan lamang kanina. Napatingin siya sa labas. Sino kaya? Sa sandaling iyon, may naalala siya. Isang mukha. Isang batang babae. Si Lina. Si Lina ay anak ng isang mahirap ding pamilya sa baryo. Madalas itong naglalaro malapit sa kubo ni Romy noong siya ay malakas pa. Siya rin ang iisang taong hindi kailanman nanlait sa kanya. Sa halip, ito pa ang madalas magbigay ng pagkain kapag kaya nito. Si Lina kaya, bulong niya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang lumabas ng kubo at tinungo ang maliit na bahay ni Lina sa dulo ng baryo. Habang naglalakad siya, naramdaman niya ang kakaibang kaba. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanan. Paano kung mali siya? Paano kung wala talagang nagmalasakit sa kanya? Pagdating niya sa bahay ni Lina, mahina siyang kumatok. Tok! Tok! Maya-maya, bumukas ang pinto. Isang batang babae ang sumilip. Payat, maitim, ngunit may mga matang puno ng kabutihan. Kuya Romy? Gulat na sabi ni Lina. Napangiti si Romy. Lina, ikaw ba ang nagdala ng pagkain sa kubo ko? Bahagyang napahiya ang bata. Opo, sagot niya. Pasensya na po kung kaunti lang. Iyon lang po ang kaya namin. Napaluha si Romy.
Bakit mo ginagawa iyon? Tanong niya. Ngumiti si Lina. Kasi po, wala na kayong kasama. Parang tinamaan ang puso ni Romy. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong niya. Sabi ng iba, may sumpa ako. Umiling si Lina. Hindi po kayo masama, sabi niya. Nakikita ko po yon. Tahimik si Romy. Sa sandaling iyon, napagtanto niya. Hindi kailangan ng malalaking salita. Hindi kailangan ng maraming tao. Ang tunay na malasakit ay makikita sa simpleng gawa. Lina, mahina niyang sabi. May hihilingin sana ako. Opo? Huminga ng malalim si Romy. Kailangan ko ang puso ng taong tunay na nagmalasakit sa akin. Nanlaki ang mata ni Lina. Pipuso po? Nanginginig niyang tanong. Agad na pailing si Romy. Hindi literal, mabilis niyang paliwanag. Kundi, ang kabutihan ng puso mo, ang tunay mong malasakit. Tahimik si Lina. Pagkatapos ay ngumiti ito. Kung makakatulong po ako, ibibigay ko po. Sa sandaling iyon, isang kakaibang liwanag ang bumalot kay Lina. Napaatras si Romy. Mula sa dibdib ng bata, may lumabas na maliit na sinag ng liwanag. Parang isang piraso ng puso, ngunit hindi laman, kundi enerhiya. Ito ay dahan-dahang lumutang papunta kay Romy. At nang mahawakan niya ito, isang mainit at payapang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Parang lahat ng sakit, lahat ng lungkot, ay unti-unting nawawala. Napapikit siya. Maraming salamat, bulong niya. Pagmulat niya, wala na ang liwanag. Ngunit si Lina ay nakatayo pa rin, maayos at nakangiti. Okay lang po ako, sabi nito. Napangiti si Romy. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumakas ang hangin. Ang paligid ay tila nagbago. At mula sa dilim, muling nagpakita ang engkantong doktor. Natapos mo na ang 3 pagsubok, sabi nito. Napalingon si Romy. Hawak niya ngayon ang 3 bagay. Ang luha ng puno, ang asul na apoy, at ang liwanag ng pusong nagmalasakit. Handa ka na, dagdag ng engkanto. Ngunit bago pa makapagsalita si Romy, biglang nagdilim ang kalangitan at isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw. Hindi pa siya maaaring gumaling. Napatingin ang lahat sa itaas at sa unang pagkakataon, lumitaw ang tunay na pinagmulan ng sumpa. Isang anino sa kalangitan, mas madilim pa sa gabi, mas mabigat pa sa hangin, at puno ng galit. Napalunok si Romy at doon niya naunawaan ang pinakamahirap na laban ay hindi pa nagsisimula. Nanginginig ang hangin sa buong baryo ng San Cristo. Ang mga dahon ay tila sabay-sabay na nag-ingay at ang mga aso ay nagsimulang umalulong. Ang mga tao na kanina'y abala sa kani-kanilang gawain ay biglang napatingin sa kalangitan. Doon, nakapako ang isang napakalaking anino. Wala itong malinaw na anyo, ngunit ramdam ang bigat ng presensya nito. Parang isang ulap na buhay, na may dalang galit at puot. Napaatras si Lina, nanginginig. Kuya Romy, ano po yan? Hindi agad nakasagot si Romy. Ngunit ang engkantong doktor ang nagsalita. Iyan ang pinagmulan ng sumpa, mariin nitong sabi. Ang nilalang na kumakain sa lakas ng mga inosente. Unti-unting bumaba ang anino. At habang lumalapit ito, mas nagiging malinaw ang anyo nito. May mga matang nagliliyab sa dilim. May bibig na tila walang katapusan. At ang boses nito ay parang pinagsamang sigaw ng maraming kaluluwa. Matagal kitang hinintay, Romy. Napahigpit ang hawak ni Romy sa mga bagay na nakuha niya. Ano ba? Sigaw niya. Umalingaw-ngaw ang tawa ng nilalang.
Ako ang bunga ng inggit, ng galit, ng kasakiman ng tao sa baryong ito. Biglang pumasok sa isip ni Romy ang mga taong nanlait sa kanya. Ang mga matang puno ng paghamak. Hindi ka nila gusto. Patuloy ng anino. At ginamit ko iyon upang pabagsakin ka. Nanginginig si Romy. Kaya may gumawa nito sa akin? Hindi lang isa, sagot ng nilalang. Marami sila. Biglang napayuko si Romy. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na lamang pisikal, kundi emosyonal. Ngunit bago pa siya tuluyang panghinaan, lumapit ang engkantong doktor. Huwag kang magpatalo, Romy, sabi nito. Nasa iyo na ang 3 susi. Tumango si Romy. Unti-unti siyang tumayo ng tuwid. Umarap siya sa anino. Hindi ako matatakot sa iyo, mariin niyang sabi. Natawa ang nilalang. Isang mahirap na magsasakalaban sa akin? Pangungutya nito. Wala kang laban. Ngunit itinaas ni Romy ang kanyang kamay. Una, ang luha ng puno. Para sa katatagan, sabi niya. Biglang nagliwanag ang patak sa kanyang kamay. Isang enerhiya ang kumalat at tila pinigil nito ang paglapit ng anino. Pangalawa, ang apoy na hindi nasusunog. Para sa liwanag sa gitna ng dilim. Lumiyab ang asul na apoy at ang paligid ay napuno ng kakaibang liwanag. Napaatras ang anino. At panghuli, itinaas ni Romy ang liwanag ng puso ni Lina. Para sa tunay na kabutihan. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Napapikit ang lahat sa tindi nito. Ang anino ay nagsimulang manginig. Hindi! Sigaw nito. Unti-unti itong naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nawala. Ang kanyang boses ay tuluyang naputol. At sa loob ng ilang sandali, tahimik ang lahat. Ang kalangitan ay muling luminaw. Ang hangin ay naging payapa. At ang baryo ng San Cristo ay muling nabalot ng katahimikan. Napabagsak si Romy sa lupa. Pagod na pagod. Ngunit, buhay. Lumapit si Lina. Kuya Romy! Ngumiti si Romy, mahina. Okay na ako. At sa sandaling iyon, nararamdaman niya. Wala na ang sakit. Wala na ang bigat. Malaya na siya. Lumapit ang engkantong doktor. Tapos na ang sumpa, sabi nito. Napatingin si Romy sa kanya. Salamat po. Ngunit hindi ngumiti ang engkanto. Sa halip, naging seryoso ang kanyang muka. Hindi pa tapos ang iyong misyon, Romy. Napakunot ang noo ni Romy. Ano pa po? Tumingin ang engkanto sa baryo. Sa mga taong unti-unting lumalabas sa kanilang mga bahay. Sa mga mukhang puno ng takot at hiya. Ang sumpa ay nawala, sabi nito. Ngunit ang ugat nito ay nananatili. Tahimik si Romy. Kung nais mong hindi na ito bumalik, patuloy ng engkanto, kailangan mong baguhin ang puso ng mga taong ito. Napatingin si Romy sa mga tao. Ang mga taong minsang tumawa sa kanya. Ang mga taong nangutya. Ngunit ngayon, sila ay tahimik, nahihiya at tila naghihintay. Huminga ng malalim si Romy. At sa unang pagkakataon, hindi galit ang kanyang naramdaman, kundi awa. At doon niya naunawaan. Ang tunay na laban ay hindi laban sa halimaw, kundi laban sa puso ng tao. Matapos maglaho ang anino, ang baryo ng San Cristo ay tila muling isinilang sa katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi tulad ng dati. Ito ay mabigat, puno ng hiya at pagsisisi.
Isa-isang lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga bahay. Ang mga mukhang dati puno ng pangungutya ay ngayon ay tikom ang bibig. Ang mga matang dati may halong paghamak ay ngayon hindi makatingin ng diretso kay Romy. Nakatayo si Romy sa gitna ng baryo. Mahina pa ang kanyang katawan, ngunit matatag ang kanyang loob. Sa tabi niya ay si Lina at bahagyang nasa likuran nila ang engkantong doktor. Tahimik, nagmamasid. Isang matandang lalaki ang unang lumapit. Si Marcelo, isa sa mga madalas mangutya kay Romy noon. Romy, mahina nitong tawag. Hindi agad sumagot si Romy. Tinitigan lamang niya ang matanda. Napayuko si Marcelo. Patawad, sabi nito. Hindi namin alam na may ganito kang pinagdadaanan. Tahimik pa rin si Romy. Sumunod ang iba. Isang babae, isang binata, isang grupo ng mga tao na dati nagtatawanan sa kanya. Patawad, Romy. Nagkamali kami. Hindi ka namin tinulungan. Isa-isang bumuhos ang kanilang mga salita. Hindi na panlait, kundi pagsisisi. Ngunit nanatiling tahimik si Romy hanggang sa siya ay huminga ng malalim. Bakit ngayon lang? Tanong niya. Napatahimik ang lahat. Nasaan kayo noong hindi ako makatayo? Dagdag niya. Nasaan kayo noong wala akong makain? Walang sumagot. Dahan-dahang lumapit si Romy sa kanila. Hindi ako galit, sabi niya. Napatingin ang lahat sa kanya. Pero masakit, dagdag niya. Masakit na makita na ang mga taong kasama mo sa baryo ay kayang iwan ka sa oras ng pangangailangan. Napaluha ang ilang tao, ngunit hindi na sila nakapagsalita. Tahimik ang paligid. Hanggang sa lumapit si Lina. Hinawakan niya ang kamay ni Romy. Kuya, mahina niyang sabi. Sabi niyo po, pinatawad niyo na sila. Napatingin si Romy sa bata. At sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang sinabi sa burol. Pinapatawad ko sila. Napapikit siya. Huminga ng malalim. At muling nagmulat ng mata. Oo, sabi niya. Pagkatapos ay humarap siya sa mga tao. Pinapatawad ko kayo, malinaw niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Pero hindi sapat ang patawad, dagdag niya. Unti-unting lumapit si Romy sa gitna nila. Kung gusto nating hindi na bumalik ang sumpa, sabi niya, kailangan nating magbago. Napatingin ang lahat sa kanya. Ang sumpa ay hindi lang galing sa iisang nilalang, paliwanag niya. Ito ay bunga ng inggit, galit at kasakiman. Kung mananatili iyon sa ating mga puso, babalik at babalik ang ganitong kapahamakan. Tahimik ang baryo. Ang bawat salita ni Romy ay tila tumatagos sa kanilang konsensya. Kaya mula ngayon, patuloy niya, huwag na nating hayaang may maghirap na mag-isa. Kung may nagugutom, pakainin natin. Kung may sakit, alagaan natin. At kung may nanghihina, huwag nating pagtawanan. Unti-unting tumango ang mga tao. Ang ilan ay lumapit kay Romy. Tutulungan ka namin. Babawi kami. Hindi na namin hahayaang mangyari ulit ito. At sa unang pagkakataon, ang baryo ng San Cristo ay nagkaisa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagnanais na magbago. Tahimik na nakangiti ang engkantong doktor. Lumapit ito kay Romy. Iyan ang tunay na lunas, sabi nito. Napatingin si Romy sa kanya. Ang pagbabago ng puso. Ngunit bago pa siya makapagsalita, unti-unting umatras ang engkanto. Oras ko na, sabi nito. Sandali, tawag ni Romy. Hindi pa po ako nakakapagpasalamat ng maayos. Ngumiti ang engkanto. Hindi mo na kailangan, sagot nito. Ang iyong ginawa ay higit pa sa sapat.
Unti-unti itong naglaho sa hangin at naiwan si Romy sa gitna ng baryo na dati puno ng pangungutya. Ngunit ngayoy unti-unting nagiging tahanan ng pagkakaisa. Sa araw na iyon, hindi lamang isang buhay ang nagbago, kundi ang buong baryo ng San Cristo. Lumipas ang ilang araw matapos ang pagkawala ng sumpa. Ang baryo ng San Cristo ay tila unti-unting nagising mula sa isang mahabang bangungot. Ang dating tuyot na mga taniman ay muling nabuhay. Ang lupa ay naging mas mataba at ang mga pananim ay nagsimulang sumibol ng mas mabilis kaysa dati. Ang hangin ay hindi na mabigat. Ang paligid ay hindi na puno ng takot. At ang mga tao ay hindi na tulad ng dati. Sa gitna ng baryo, makikita si Romy, hawak ang isang simpleng araro. Bagamat hindi pa lubos na bumabalik ang kanyang dating lakas, malinaw ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay may ningning na at ang kanyang mga galaw ay hindi na mabigat. "Romy, pahinga ka muna," sigaw ni Mang Selo habang papalapit. Ngunit ngumiti lamang si Romy. "Kaya ko pa," sagot niya. "Matagal akong hindi nakapagtrabaho. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito." Lumapit ang ilang kabataan. "Tutulungan ka namin," sabi ng isa. At hindi na iyon katulad ng dati na pakitang tao lamang. Ang kanilang mga kamay ay agad kumilos. Ang iba ay nagbuhat ng mga gamit. Ang iba ay naglinis ng taniman. At ang iba ay nagdala ng pagkain. Sa gilid ng bukirin, nakaupo si Lina, pinapanood ang mga nangyayari. May ngiti sa kanyang labi habang hawak ang isang maliit na bayong na puno ng kamote. "Kuya Romy," sigaw niya. "Kumain na po kayo." Tumawa si Romy. "Salamat, Lina," sagot niya habang lumalapit. Habang kumakain sila sa ilalim ng isang puno, napatingin si Romy sa paligid. Dati, ang baryong ito ay puno ng inggit, pangungutya at pagwawalang bahala. Ngayon, ito ay puno ng pagtutulungan. "Hindi ko akalaing ganito ang mangyayari," mahina niyang sabi. "Dahil po sa inyo," sagot ni Lina. Umiling si Romy. "Hindi," sabi niya. "Dahil sa inyong lahat." Tahimik silang kumain. Ngunit sa gitna ng payapang sandali, may kakaibang hangin na muling umihip. Napahinto si Romy. Naroon na naman ang pakiramdam na iyon. Hindi ito kasing bigat ng dati, ngunit sapat upang magdulot ng pag-aalala. Napatingin siya sa malayo. Sa gilid ng kagubatan, may isang aninong mabilis na gumalaw at agad ding nawala. Napakunot ang noo niya. "May mali," bulong niya. "Kuya Romy?" tanong ni Lina. Ngunit hindi agad siya sumagot. Sa kanyang dibdib, may bahagyang kirot. Hindi tulad ng dati, ngunit pamilyar. Parang isang paalala. Parang isang babala. Sa gabing iyon, habang ang baryo ay tahimik at ang mga tao ay nagpapahinga, hindi mapakali si Romy. Lumabas siya ng kanyang kubo. Tumingin sa kalangitan. Ang buwan ay maliwanag, ngunit may bahid ng ulap na tila unti-unting sumasakop dito. "At akala ko tapos na," bulong niya. Biglang, may isang malamig na hangin ang dumaan. At sa kanyang likuran, may isang boses na pamilyar. Ang liwanag ay bumalik sa baryo. Napalingon si Romy. At doon, nakita niya muli ang engkantong doktor. Ngunit ngayon, hindi na ito nakangiti. Kaya may mga nilalang na muling nagising. Dagdag nito, nanlaki ang mata ni Romy. "Hindi pa po ba tapos?" tanong niya. Umiling ang engkanto. "Ang sumpa ay nawala," sabi nito. "Ngunit ang dilim ay hindi kailanman tuluyang nawawala. May mga nilalang na naaakit sa liwanag at sa pagbabago.
Mga nilalang na gustong sirain ito. Napalunok si Romy. Ano po ang kailangan kong gawin? Tumingin ang engkanto sa kanya. Sa pagkakataong ito, mas mabigat ang kanyang tinig. Kailangan mong maging tagapangalaga. Hindi lamang ng sarili mo, kundi ng baryong ito. Tahimik si Romy. Hindi ka na lamang isang magsasaka. Dagdag ng engkanto. Ikaw na ngayon ang magiging bantay laban sa mga puwersang gustong sumira sa kabutihang inyong itinayo. Huminga ng malalim si Romy. Hindi niya hiniling ang tungkuling ito. Ngunit alam niyang hindi niya ito matatakasan. At kung tumanggi ako, tanong niya. Tahimik ang engkanto. Pagkatapos ay nagsalita ito. Kung walang magbabantay, ang dilim ay babalik. Napapikit si Romy. Naalala niya ang sakit, ang lungkot, ang pangungutya, at ang pagbabagong naganap. Pagmulat niya, matatag na ang kanyang mga mata. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon muli, sabi niya. Ngumiti ang engkanto, ngunit panandalian lamang. Kung ganoon, sabi nito, handa ka na sa susunod mong landas. At sa gabing iyon, hindi lamang isang magsasaka ang nakatayo sa ilalim ng buwan, kundi isang tagapangalaga. Ngunit sa dilim ng kagubatan, may mga matang nagmamasid. At ang tunay na laban ay muling nagsisimula. Lumipas ang ilang gabi matapos tanggapin ni Romy ang kanyang bagong tungkulin bilang tagapangalaga ng baryo ng San Cristo. Sa araw, siya ay isang simpleng magsasaka, nakikipagtulungan sa mga tao, nagtatanim, at tumutulong sa mga nangangailangan. Ngunit sa gabi, siya ay nagbabantay. Tahimik niyang iniikot ang baryo, pinakikinggan ang bawat galaw ng hangin, at pinagmamasdan ang bawat aninong gumagalaw sa dilim. Hindi siya natatakot, ngunit alam niyang may paparating. Isang gabi, habang ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap, napansin ni Romy ang kakaibang katahimikan. Walang kuliglig, walang aso, walang kahit anong tunog. Parang ang buong baryo ay huminto sa paghinga. Napahinto siya sa gitna ng daan. Hindi ito normal, bulong niya. Biglang, may isang malamig na hangin ang dumaan. At kasabay nito, isang mahina ngunit nakakatakot na bulong. Romy, napalingon siya. Ngunit walang tao, walang anino, tanging dilim. Lumabas ka, mariin niyang sabi. Tahimik, ngunit maya-maya, may mga aninong unti-unting lumitaw mula sa paligid. Hindi tulad ng naunang nilalang. Ang mga ito ay mas maliit, ngunit mas marami. Parang mga kaluluwang ligaw. Ang kanilang mga mata ay mapuputla. At ang kanilang mga galaw ay hindi pangkaraniwan. Mga nilalang sa dilim, bulong ni Romy. Unti-unti silang lumapit. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila nagsasalita. Ngunit ramdam ang kanilang layunin. Sirain ang kapayapaan ng baryo. Agad na hinugot ni Romy ang maliit na sisidlan na naglalaman ng natitirang kapangyarihan ng tatlong bagay. Hindi pa tuluyang nawawala ang kanilang bisa. Hindi ko kayo papayagang pumasok, marin niyang sabi. Biglang sumugod ang isa sa mga anino. Iwinasiwas ni Romy ang kanyang kamay at sumiklab ang asul na apoy. Tinamaan ng anino at agad itong naglaho. Ngunit, hindi iyon sapat. Mas dumami pa ang mga ito. Hindi sila nauubos. Bulong niya. Sa sandaling iyon, may sigaw na narinig mula sa isang bahay. Tulong! Napalingon si Romy. Bahay iyon ni Lina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lina! Agad siyang tumakbo. Ang mga anino ay sumunod, tila hinahabol siya. Pagdating niya sa bahay,
Nakita niya ang ilang anino na pumapasok sa loob. Walang pag-aalinlangan. Sumugod siya. "Lumayas kayo!" sigaw niya. Sumiklab ang liwanag mula sa kanyang kamay. Ang mga anino ay umatras. Ngunit hindi pa sila nawawala. Sa loob ng bahay, nakita niya si Lina, nanginginig, yakap ang kanyang ina. "Kuya Romy!" umiiyak niyang sabi. Lumapit si Romy. "Huwag kang matakot," sabi niya. Ngunit sa likod niya, may isang mas malaking anino ang unti-unting nabuo. Mas maitim, mas mabigat, mas mapanganib. "Akala mo ba tapos na ang lahat?" bulong nito. Napalingon si Romy. "Hindi," sabi niya. "Hindi ako uurong." Ngunit sa pagkakataong ito, ramdam niya. Mas malakas ang kalaban. Mas madilim at mas mapanganib. Unti-unting nauubos ang lakas niya. Ang liwanag sa kanyang kamay ay nagsimulang humina. "Hindi sapat," bulong niya. Sa sandaling iyon, may isang maliit na kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Lina. "Kuya," sabi nito. "Hindi po kayo nag-iisa." Napatingin si Romy sa kanya. At sa likod ni Lina, may liwanag na unti-unting lumalabas. Hindi lamang mula sa kanya, kundi mula sa kanyang ina. At mula sa ibang bahay, may mga tao ring lumalabas. May hawak na ilaw, may dalang apoy, may lakas ng loob. "Tutulungan ka namin!" sigaw ni Mang Selo. Unti-unting nagliwanag ang baryo. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Romy. Hindi na siya nag-iisa. Ang laban na ito ay laban ng lahat. At sa gitna ng lumalakas na liwanag, ang mga anino ay nagsimulang manginig. Ngunit ang pinakamalaking anino ay hindi pa rin umaatras. Sa halip, lalo itong lumakas. At doon, nagsimula ang tunay na labanan. Sa gitna ng baryo ng San Cristo, ang gabi ay tila naging araw dahil sa liwanag na nagmumula sa mga tao. Ang bawat bahay ay may ilaw. Ang bawat puso ay may tapang. At sa gitna nito, nakatayo si Romy. Sa kanyang harapan ay ang pinakamalaking anino. Isang nilalang na tila pinagsama-samang galit, inggit at puot ng maraming tao. Ang hangin ay umiikot. Ang lupa ay bahagyang nanginginig. At ang mga anino sa paligid ay tila sumasamba sa mas malaking nilalang. "Akala mo ba kaya ninyo akong talunin?" Umalingaw-ngaw ang boses nito. "Ako ang dilim na hindi kailanman nawawala." Napalunok si Romy. Ngunit hindi siya umatras. Sa likod niya, ang buong baryo ay nakatayo. "Hindi ka namin kinatatakutan," sigaw ni Mang Selo. "Hindi na kami tulad ng dati," dagdag ng isang babae. "At hindi ka na muling maghahari dito," sigaw ng isang binata. Unti-unting naglakad si Romy pasulong. Sa kanyang kamay ay muling sumiklab ang asul na apoy, mahina, ngunit buhay. Sa kanyang dibdib ay naroon pa rin ang init ng kabutihan na ibinigay ni Lina. At sa kanyang alaala, ang katatagan ng punong hindi kailanman pinutol, hindi kadilim na walang hanggan. Mariin niyang sabi. Natawa ang nilalang. "Kung ganoon, patunayan mo." Bigla itong sumugod. Ang kanyang anyo ay naging parang bagyong itim, sumasakop sa buong paligid. Napaatras ang ilan sa mga tao. Ngunit sumigaw si Romy. "Huwag kayong matakot." Itinaas niya ang kanyang kamay. "At huwag kayong bibitiw sa liwanag na nasa puso ninyo." Sa sandaling iyon, isa-isang itinaas ng mga tao ang kanilang mga ilaw, ang mga sulo, ang mga lampara, at kahit ang mga simpleng kandila. Ngunit higit pa doon, ang kanilang mga puso ay nagningning.
Isang liwanag ang unti-unting nabuo sa gitna ng baryo. Hindi ito tulad ng apoy. Hindi ito tulad ng araw. Ito ay liwanag na nagmumula sa pagkakaisa. Hindi ito kaya ng isang tao lang, bulong ni Romy. Ngunit kaya ito ng lahat. Sumiklab ang liwanag. At sa unang pagkakataon, ang malaking anino ay umatras. Ano ito? Sigaw nito. Ang liwanag na hindi mo kayang sirain, sagot ni Romy. Dahil hindi ito galing sa isa, kundi sa marami. Unti-unting lumapit si Romy at sa bawat hakbang, lumalakas ang liwanag. Ang mga tao ay sumunod, sabay-sabay. Walang natitira, walang umaatras. Ang baryo ay naging isang puwersa. Hindi, sigaw ng nilalang. Ngunit huli na. Ang liwanag ay sumabog at nilamon ng dilim. Unti-unting naglaho ang anino. Ang kanyang anyo ay nadurog. Ang kanyang boses ay tuluyang nawala. At sa loob ng ilang sandali, tahimik ang lahat. Pagkatapos, ang hangin ay naging payapa. Ang kalangitan ay luminaw. At ang baryo ng San Cristo ay tuluyang napalaya. Napabagsak si Romy sa lupa. Pagod, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Lumapit si Lina. Kuya Romy, sabi niya. Ngumiti si Romy. Tapos na. At sa pagkakataong iyon, wala nang sakit. Wala nang dilim. Wala nang sumpa. Lumapit ang mga tao. Isa-isa silang tumulong kay Romy na makatayo. Hindi namin makakalimutan ang ginawa mo, sabi ni Mang Selo. Umiling si Romy. Hindi ako lang, sagot niya. Tayong lahat. Napatingin ang mga tao sa isa't isa. At sa unang pagkakataon, walang inggit, walang galit, walang pangungutya, kundi pagkakaisa. Habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa silangan, ang baryo ng San Cristo ay sinalubong ang bagong umaga. Isang umagang walang takot. Isang umagang may pag-asa. At sa gitna nito, isang magsasaka ang naging bayani. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa puso. At sa kwento ni Romy, naaalala ng baryo na ang tunay na himala ay nagsisimula sa kabutihan. Wakas.